Sir, paano mabubuksan ang e-registration kung forgot password nga, di ba? So, tanong yan ni Lods Eric dito sa isang tutorial natin dito sa YouTube, mga Lodis. So, gusto niya ma-recover ang kanyang e-registration kasi nga hindi niya mabuksan kasi nakalimutan niya po yung password ng kanyang e-registration account. So, dito mga Lods sa tutorial na ito, so ituturo natin kay Lods at sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga gusto pong mag-recover ng e-registration account, kung hindi nyo po maalala yung inyong password or hindi nyo po maalala kung ano man po ang email na ginamit nyo po sa e-registration at kung gusto nyo pong i-recover yung account nyo, so ipalo nyo lang po itong tutorial mga Lodis, napakadali lang naman po nito. So, ganito lang po ang inyong gawin. Una po, pumunta kayo sa browser ng inyong mga cellphone. So, gagamit po ako ng Chrome browser dito. Pwede po kayo magamit ng ibang browser kung ano po yung gusto nyo. I-open nyo lang po ang inyong mga browser. Ngayon, pagdating po dito sa inyong mga browser, i-search nyo lang po, hanapin nyo po dyan sa search bar or search button nyo. I-search nyo po ito. E-registration DMW. Ayan po ang i-search nyo. And then, may mga magsasuggest po dyan. So, hanapin nyo lang po itong Department of Migrant Worker website na to. Ayan. So, i-click nyo po itong e-registration. Ayan. Ngayon, mapupunta po tayo dito sa portal ng Department of Migrant Worker. So, dito po, i-click natin itong Let's Go. And then, lalabas po ito. Ito yung login site. Ayan. So, dito po, dito po tayo magla-login ng ating e-registration account. So, kay Lods nga at para do sa inyo po, na gusto mag-recover, so siyempre nga, nakalimutan nyo yung email or nakalimutan nyo po yung password. So, dito po kayo pupunta sa account recovery na yan. Ayan. Click nyo po yan. Ngayon, mapupunta tayo dito. So, dito po, siyempre, nakalimutan nga po natin kung anong email yung ginamit natin. So, kung hindi nyo naman po nakalimutan, so, ilagay nyo na po dyan. And then, i-click nyo po itong next button. And then, ipalo nyo po yung sunod na gagawin ko. Okay? So, kung nakalimutan nyo po yung email, i-click nyo po itong forgot email. And then, dito po lalabas ang account recovery information na ito. So, dito po ilalagay po natin yung ating mga pangalan. Yan, unang pangalan po. Middle name, ang panggit ng pangalan po natin. And then, yung ating apelyido. Ang ilalagay po natin dito mga Lodis ay kung ano po yung ginamit natin doon nung time tayo nagrehistro sa e-registration. Okay? Or gumawa ng account. Ngayon, pag once po na nilagay na natin, i-click natin itong next button. And then, lalabas po dito mga Lodis ang account detail mo. So, dito, makikita mo po dito, hindi man po yung complete email address, pero meron ka pong hint or panalaman mo po kung anong email ang ginamit mo doon po nung time na naggawa ka po ng account. So, makikita mo po yan dyan mga Lods. Hindi man po kompleto, pero sure po, malalaman mo yan kung email mo po yan mga Lods. Okay? So, ngayon, pag okay na po yan, nakita mo na po yung email, ang gawin mo po, Lods, i-open mo po yung email, ilagin mo po yan, or kung naka-open na, okay na po yan mga Lods. Okay? So, ngayon, magbaback po tayo. Click natin itong back. And then, dito po, ilagay na po natin yung email. Ayan, email ng ating e-registration. Pag once po na nilagay na natin, i-click natin itong next button. And then, dito po, minsan hindi po lumalabas dito or hindi po automatic na napipil to. Ngayon po, kung wala pa pong lumabas dyan, ilagay mo po dito yung inyong information, pangalan, apelyido, and then middle name po. Kung andyan naman po, kung may mali po or tama, kayo na po bahala mag-adjust, okay? Pag okay na po, i-click nyo na po itong next button. And then, dito po sa baba, lalabas po ito, confirmation. Sabi po dito, tatanungin tayo kung sure po ba tayo na gusto natin i-reset or mag-send po ng temporary password sa account natin. So, siyempre po, yes po, okay? Ngayon po, pag click po natin itong yes, magsisend po yan sa email address mga Lodis. Okay? Kaya make sure po na nakalagin po yung inyong email. Hindi dapat po ma-open nyo po yan. Kasi po magsisend po yan ng link doon sa email. Okay? And then, i-click nyo po itong yes button. And then, lalabas na po ito, account recovery successful. So, dito po mga Lodis, magsisend na po yan ng activation link or temporary password dun po sa email natin. So, kung hindi daw po natin na-receive yung email, tinan po natin sa spam or mag-wait po tayo ng ilang minutes. Minsan po kasi delay. Pwede po natin i-restart yung internet natin, ang ating mga cellphone. Minsan po kasi nade-delay yun dahil sa ating traffic sa network po natin. Okay? So, pag ganyan na po, wait lang po natin na ma-receive natin yung temporary password. And then, pag wala pa rin po sa loob ng 48 hours or 24 hours, ulitin po natin ang process na ito. Okay?
So ngayon mga Lodes, tingnan natin sa ating email kung may na-receive na po tayong email address mula kay DMW. So ganito po ang lalabas niyan mga Lodes, ganyan pong email, ayan. So i-open nyo po yan. And then, ganito po ang lalabas niyan. So, dito po sa email, mayroon po yan na isasend sa inyong temporary password. So, isum nyo na lang po. Medyo maliit po kayo sa akin. Hindi ko pwedeng isum mga lods at baka po may login po ng iba. So, makikita nyo po yan. Your temporary password and then yung mga big letter, yan po yung magiging temporary password nyo. Ngayon po mga lodis, i-copy nyo po yan. Okay? Copy nyo po yan. And then, pag once po na nakopy nyo na, sa baba na part na yan, mayroon po yan na click here na naka-highlights. So, kailangan nyo pong i-click yan, okay? And then, mapupunta po tayo dito sa website ng e-registration. So, dito po, click na natin itong Let's Go button. And then, dito po, ilalagay na po natin yung ating account. So, ilalagay na po natin dito yung ating email. And then, i-click na po natin itong Next button. And then, lalabas naman po ito. So, ilagay na po natin dito yung temporary password na binigay po sa atin. And then, i-click na po natin itong login button. And then, dito po, lalabas na po ito, reminder. So, dito po, kailangan na po natin mag-create ng new password. So, pag nag-create po tayo ng new password mga lodis, make sure lang po na minimum of 8 character, okay? So, hindi po bababa dyan, okay lang po tumaas. So, pag nag-create po tayo ng password, maganda mga lodis ay yung maalala po natin, ha? And then, dapat po mga lodis, para strong yung ating password, pag naggagawa po tayo, may maliit po, at least isang maliit na letter or isa pong malaki. Dapat po, meron din pong number, ha? Wag po puro number, wag po puro letter. So, dito po, ilalagay po natin dito yung desired natin na password. And then, pag once po na nilagay na natin, dito po, ilagay ulit natin dito sa confirm password. Dapat po, parehas ang dalawang yan. Pag once po na nilagay na natin, i-click na po natin itong change password button. And then, ayan na po, madadirect na po tayo and then malalagin na po natin yung ating mga e-registration account. Okay, so ganun lang po kadali mag-recover lodis ng e-registration account.